Maigala, kumusta og mayong hapon kaninyong tanan? Welcome sa RN Balita. Kami yung mga tigbalita sa kangina na Jimnel Pude ug Mariz Posadas. Motod sa mga nagunang balita karong adlawng Biyernes, Mayo 23 sa tuig 2025. Mayong hapon kanimo dia partner Mariz. Yes, partner Jimil, maayong hapon ug maayong hapon usab sa atong mga pinalanggang tigpaminaw ingon man mga Facebook Live viewers. Nano kada mo pagsibya dinhi sa Davao City. Madung usab mi sa among nagkalain-laing radio partners dinha sa Surigao, Agusan, Cotabato, Davao Region, ingon man dinha sa Siargao ug sa Bukidnon. Nang hinaot mi sa kanunay nga anamo sa luwas ug maayong kahimtang samtang nagtan-aw nagpaminaw ni ining atong programa. Dili na mi maglangan sa paghatod sa mga balita ug impormasyon karong adlaw Biyernes. Atong oras sa 5:10 na sa hapon, aniyan ang mga uluhan sa atong balitang lokal. Usa ka tawo patay, upat ang samdan human nabalingtong ang usa ka truck sa Picong, Lanao del Sur. Ginikanan ug usa nila ka anak patay sa nahitabong massacre sa Malay-Balay, Bukidnon. Gituuhang bomb expert gikan sa teroristang grupo, voluntaryong misurrender sa Maguindanao del Norte. Landslide na sinati sa pipila ka barangay sa Mati City, Davao Oriental. PRO 11 mas gipakusgan ang anti-bullying campaign sa mga eskwelahan sa rehiyon. Driver og wing van nga dunay karga ang mga saging injured human na aksidente sa Magpet, Cotabato. Alas 5:11 sa hapon alang sa tuang national headlines. Mga nagunang subject sa senior high school gipangkuan og napulo ka buok sa Department of Education. Walo ka informant sa PDEA nakadawat og 11.6 million pesos nga reward. Kapin 100 ka driving schools gipang suspende samtang DOTR mas gipakusgan ang pakigbatok sa mga fixer. LTO giribok na ang lisensya sa nalambigit nga driver sa naiyak car crash. Alas 5:12 sa hapon alang sa tuang international headlines. Tulo ka tawo patay human sa grabing pagbaha sa Australia. Libuan ka mga residente na makwit. Samtang upat ka tao patay og 17 missing human at At oras sa 5:13 sa hapon samtang alang sa tong sports sa headlines. Gilas Pilipinas planong magpahigayon og friendly game. Una pa man ang FIBA Asia Cup. ug sa atong entertainment news, bandang Ben and Ben balik Cebu ug maadlaw alang sa unang hugna sa ilang global album tour. Ug atang ininyo niya taud-taud ang pangutana alang sa atong RN pakulong hatod kanato sa kanunay sa EXL Makabuhay Plus Capsule. At oras sa 5:14 na sa hapon, aniyan ang mga detalye sa atong balitang lokal. Usa ka tawo ang patay samtang laing upat pa ang samdan. Human nga nabalintong ang usa ka truck nga dunay kargang balas
sa barangay Mapantaw, Pikong, Lanao del Sur kagahapong adlaw. Sumala sa kapulisan, gikan matud pa ang truck nga nagatod og balas sa maong lugar sa dihang kalit nga napalong ang makina sa truck. Lumikan niini na wad-an sa kontrol ang driver og hingpit nga nabalingtong ang sakyanan. Dead on the spot ang usa ka pahinante samtang samdan ang laing tulo pa kasakay sa truck ug ang driver kinsa naa karon sa ospital. Padayon pasab ang investigasyon sa mga otoridad labot sa insidente aron matuki ang uban pang mga detalye ug ang responsibilidad sa driver ug sa truck operator. Way kaluoy nga gipangpatay sa nilabing gabi ang magtiayon nga nailang sila alias Pokoy ug alias Evangeline ug ang ilang usa ka anak si Ivan sa Purok 11, Barangay Managok, Malaybalay City, Bukidnon. Base sa investigasyon, kagahapon lang nakapangayo og pakitabang sa mga silingan ug kabanay ang duha ka anak sa mga biktima nga nakalingkawas sa massacre. Ngit-ngit matud pa ang ilang panimalay hinungdan nga nakatago pa sila sa kwarto ug wala makita sa wa pa mailhing suspect. Nasayran nga napuruhan ang ulo sa mga biktima nga daw naligo na sa ilang kaugalingong dugo, human gipangbunalan ug maso. Gani gibutiag ni Police Master Sergeant Kent Hansel Bughaw, wala una ni hawa ang suspect human sa krimen ug nagdula pa sa iyang cellphone. Padayon ang masusing investigasyon sa kapulisan sa mangilngig nga krimen aron sa matino sa kung unsa ang motibo sa suspect sa pagmassacres sa naasoy pamilya. Alas 5:16 sa hapon, lain pang balitang lokal. Ning surrender sa kasundaluhan ang usa ka iladong bomb expert gikan sa lokal nga teroristang grupo sa Pigkalagan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Wala naginganlan pa ang surrenderi para sa iyang seguridad kinsa nagpakidaron og 35 anyos. Voluntaryo siyang misurrender tungod sa kahadlok sa gipakusgan nga operasyon sa kasundaluhan og kalisod sa kinabuhi sa kabukiran. Kauban sa iyang pagsurrender ang usa ka Uzi 9mm submachine gun ug ang 60mm improvised explosive device. Padayon sabang panawagan sa gobyerno ngadto sa ubang sakop sa armadong grupo nga mobalik og dawaton ang programa sa gobyerno alang sa malinaon nga komunidad. Mas gipaigbat karon ang katawhan sa Mati City, Davao Oriental subay sa gipagulang advisory sa lokal nga paggamhanan kaganihang buntag. Kini human dunay nasinating pagdahili sa yuta, partikular na sa Barangay Langka ug Purok Balay sa Barangay Luban. Rason nga temporaryong dili maagian kaganiha ang kadalanan sa nasampit nga lugar. Ninuon gilayong giaksyonan kini sa mga personel sa City Engineers Office ug nagpahigayon og clearing ug restoration operations. Subli gitambagan ang mga motorista nga mangita og mas luwas nga alternatibong dalan ug likayan una ang pag-agi sa mga landslide prone areas. Labi pa nga padayon ang pag-ulan karon sa pipila ka dapit sa rehiyon. Alas 5:18 na sa hapon, nadugang pa sa itong balitang lokal. Mas pakusgan pa sa Police Regional Office kon PRO 11 ang kampanya labot pagpakgang sa bullying o pagyaga-yaga nga ginahimo sa mga eskwelahan sa tibuok Davao Region. Subay sa gipalig-on nga Republic Act 10627 kon ang Anti-Bullying Act of 2013, gipunteriya sa kapulisan nga nakatala og zero bullying incidents sa mga eskwelahan. Isip kabayan sa kampanya, nagpahigayon ng PRO 11 og 107 ka lectures og symposium sa mga primary, secondary ug tertiary schools atol sa unang quarter karong tuiga. Sa record sa kapulisan, atol sa unang quarter ning tuiga wala hinuoy natala nga bullying incidents sa rehiyon. Di nagpamatuod nga nahimong epektibo ang ilang kampanya. Bisan pa man padayon ng PNP sa monitoring sa posibleng mga kaso sa bullying sa rehiyon. Injured ang usa ka driver sa wing van human kini na aksidente kaganihang kadlawon sa Basak, Magpet, Cotabato. Ang truck dunay kargang gatusan ka crate sa saging nga nagkatag na sa kadalanan.
Gikan kini sa timpuran og ibiyahe na unta paingon Luzon. Dihang wa damha ang pagtagilid sa truck kilid sa dalan. Posibleng tungod matod pa kini sa danlog nga dalan resulta sa sagunson nga pag-ulan. Hinuon na sayran nga luwas na ang driver sa peligro nga abtik na dala sa balay Tambalanan. Samtang dali sa nagpahigayon og clearing ang barangay ug ang mga sakop sa MDRRMO. Sanglit dili na maagyan ang kalsada tungod sa nagkaharang nga nitagilid nga wing van. Mao ka na naglakob sa among mga balitang lokal. Mubalik mi dayon alang sa paghatod sa atong balitang nasyonal ug uban pa. At oras alas 5:27 na sa hapon, padayon ta sa atong mga balita. Alang sa atong balitang nasyonal, gipangkuhaan ang nag-unang mga subjects sa bag-ong curriculum sa senior high school program. Matod sa Department of Education, gikan sa 15 ka subjects, mamahimo na lang kining 5 ka subject. Ang 5 lang kuban sa effective communication, life skills, general mathematics, general science ug history. Adunay elective subject sab nga mahimong i-avail sa mga estudyante labot sa gusto nilang kurso sa kolehiyo. Bisan pa man nga dunay pilot run karong abli klase, sa mosunod pa nga school year ipatuman sa hingpit ang bag-ong curriculum sa senior high school. Nakadawat og 11.63 million pesos nga cash reward ang 8 ka informants sa Philippine Drug Enforcement Agency (CONPIDEA) sa ilang anti-drug operations. Upat kanila ang nakadawat og 2 million pesos matag usa ilalom sa Operation Private Eye Incentive Program sa ahensya. Ang 8 ka informants matud pa ang nahimong susi sa nagbalampusong operasyon ni atong March 14 sa Muntinlupa City, kung asa nasakmit ang dulan sa 50 kilos na shabu. Din duha sab ka suspect ang nasikop. Apil usab sa mga nakadawat og reward ang nagtimbre sa otoridad aron masakmit ang 39.85 kilos sa shabu sa Binangonan, Rizal nga niresulta sa pagkaaresto sa usa ka suspect. Samtang ang monetary rewards for Operation Private Eye aprobado sa PIDEA Committee nga gilangkuban sa ilang key officers, ingon man mga representante gikan sa academe, religious ug business sectors. Alas 5:30 na sa hapon, nadugang pa sa atong balitang nasyonal. Gisuspinde sa LTO ang 107 ka driving schools sulod sa 2 ka semana tungod sa nagkadaiyang kalapasan na pilna ang kawadon sa actual training alang sa mga estudyante. Ang mga suspendidong driving schools makit-an sa Central Luzon, Calabarzon sa Metro Manila. Diin sa karon gipadalhan na kini og show cause orders aron ipasabot ang ilang kabahin. Samtang mas gipakusgan sab karon sa Department of Transportation ang pagpakgang sa mga online license fixers og mga non-compliant driving schools. Adunay baguhon nga sistema ang ahensya aron malikayan ang korupsyon ug maagni ang mga aplikante nga moagi og saktong proseso. Alas 5:30 na sa hapon, padayon sa atong balitang nasyonal. Gi-revoke na sa Land Transportation Office o LTO ang lisensya sa driver sa Black Sport Utility Vehicle nga nalambigit sa naiya car crash ni atong May 4 nga gikamatay sa duha ka individual. Sa gipagulang statement sa LTO karong adlaw, ang revocation subay sa 5 ka pahinang desisyon nga gilagdaan ni LTO Assistant Chief Vigor Mendoza II. Gibutyag sa LTO nga napamatud ang guilty ang maong driver sa reckless driving. Busa gipamulta sab kini og 2,000 pesos gawa sa revocation sa iyang lisensya sulod sa 4 ka tuig. Samtang kahinumduman nga subay sa maong panghitabo, gipasalig ni President Bongbong Marcos nga dunay ma-implementar nga reforma sa transport system sa nasod nga tiunay nga makaprotekta sa matag Pilipino.
Alas 5:32 sa hapon, mao kana ato ang mga balitang nasyonal. Samtang dinita sa itong mga balita sa langyong kabaybayunan. Tulo ka mga tao ang kumpirmadong patay human sa grabing pagbaha sa New South Wales, Australia, gumikan sa padayong nasinating pag-ulan. Apektado ang mga lugar sa Hunter ug Mid-North Coast, kundiin libuan ka mga residente ang namakwit ug daghan pang mga lugar ang lubog sa baha. Lakip sa namatay ang usa ka 63 anyos nga lalaki nga gibaha ang balay. Usasab ka 60 anyos nga babae kinsa nalunod human misulay pagtabok sa baha ug usa ka lalaki nga 30 anyos nga nakit ang patay. Samtang dunay usa pa ka tawo ang pabiling missing. Nasayran nga mamabot sa 50,000 ka mga tawo ang apektado ug namakwit na sab. Samtang moabot sa usa ka gatos ka eskwelahan ang sirado o dagag balay ang nawad-an og supply sa kuryente. Lauman nga magpadayon ng kusog nga pag-ulan sa mga musunod nga adlaw. Upat ang patay samtang 17 ang namising human na trap sa pagdahili sa yuta sa managlahing rural ug mountainous areas sa southwestern China. Napalgan matud pa ang duha sa mga namatay sa Changxi Township samtang ang laing duha sa kasikbit nga village sa Qingyang kung asa 8 ka panimalay ug 19 ka tawo ang natabunan sa nahitabo landslide. Busa gawa sa 60 ka military police, abtik usab nagdeploy sa ilang tauhan ang People's Liberation Army ug local militia aron motabang sa search and rescue operation. Nasayran nga ni humok ang pundasyon sa yuta sa lugar human sa nagbuntag nga pag-ulan nga niresulta sab sa pagkawala sa supply sa ilang kuryente. At oras sa 5:34 na sa hapon, mao kana atong mga balitang internasyonal. Samtang alang sa tuwang update sa balitang sports. Plano sa Gilas Pilipinas nga magpahigayon una og friendly games sa nasod. Una pa man nila mubiyahe padulong sa Jeddah, Saudi Arabia alang sa FIBA Asia Cup 2025. Gibutyag ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone nga gihulat pa nila ang kumpirmasyon sa pipila ka nasod human gipadalhan nila og imbitasyon. Gikatagdang magsugod ang FIBA Asia Cup sa Agosto 5 kundiin lauman nga matapos sa saba ang PBA sa Hulyo 27. Hinungdan nga doon na pa'y panahon alang sa friendly game. Una nini gipagawas ng opisyal nga schedule alang sa Asia Cup sa 2025. Magsugod ang dula sa Gilas Pilipinas sa Batok Chinese Taipei sa Agosto 6 sa alas 2 sa kadlawon. O ulahing dula sa Gilas sa group stage mao ang Iraq sa Agosto 9 sa alas 4 sa hapon. Mao kana to ang update sa balitang sports karong adlawng Biyernes. Okay, diri na punta sa atong entertainment news. Balik Cebu ang bandang Ben and Ben alang sa unang ugna sa ilang The Traveler Across Dimensions World Tour. Ang ilang one-night performance ipahigayon sa Waterfront Cebu City Hotel and Casino ugmang adlaw. Ang Cebu matud pa ang ilang gihimong first stop sa tour. Sanglit na himo usa sa most memorable show sa grupo ang ilang gipahigayong full-scale concert sa syudad ni adtong 2023. Gawa sa Cebu, apil sa destinasyon sa ilang global album tour ang Davao City, Bacolod ug California. Gikatak na pausab nila i-announce sa uban pang location sa naasoy
World Tour. So sa mga fans din na sa Ben and Ben, so abang-abang ta kay naapo din sila concert diri sa Davao City ug sa pang lugar sa Pilipinas. I hope napay daghang madugang diri sa nasod partner para at least gawa sa Cebu, Davao, Bacolod naapoy makatan-aw pa sa ilahang concert. Actually partner, padulong na jud si Boss Barod kay nana siya sa Siargao karon murag mubasin mo lahos siya og Cebu kaya paso niya ning Ben and Ben. In fairness, nindot ko na mga kantaan nila partner. Tuod kay idol yun na sa mga idol ni partner Maris, mga nindot yun na nga mga tugtugan. Dili ay idol ni sa kong pamangkin kay bisag slang kay to wag kabalo jud mo kanta ila mga Tagalog. Tagalog nga kanta sa Ben and Ben. At oras alas 5:38 na sa hapon. So katong mga fans sa Ben and Ben sa Cebu na sila panapod sila schedule sa Davao. So paabot na siguro ta din ni partner Marisa. Yes, kuhan. Daghang salamat partner Marisa alang sa tuwang entertainment news karong hapuna. Ito mga galangan ato ng balikan ang atong mga headlines. Usa ka tawo patay upat ang samdan human nabalintong ang usa ka truck sa Picong, Lanao del Sur. Ginikanan ug usa nila ka anak patay sa nahitabong massacre sa Malay-Balay, Bukidnon. Gituuhang bomb expert gikan sa teroristang grupo voluntaryong misurrender sa Maguindanao del Norte. Landslide na sinati sa pipila ka barangay sa Mati City, Davao Oriental. PRO 11 mas gipakusgan ang anti-bullying campaign sa mga eskwelahan sa rehiyon. Driver wing van nga dunay karga mga saging injured human maaksidente sa Magpet, Cotabato. Mga nagunang subjects sa senior high school gipangkuhaan og napulo ka buok sa Department of Education. 8 ka informants sa PDEA nakadawat og 11.6 million pesos nga reward. Kapin 100 ka driving schools sa gipang suspende samtang DOTR mas gipakusgan ang pagbakigbatok sa mga fixer. LTO giribok na ang lisensya sa nalambigit nga driver sa NAIA car crash. Tulo ka tawo patay human sa grabing pagbaha sa Australia samtang libuan ka mga residente na makwit. 4 ka tawo patay samtang 17 missing human na trap sa pagdahili sa yuta sa southwestern China. Gilas Pilipinas planong magpahigayon og friendly game una pa man ang FIBA Asia Cup. Bandang Ben and Ben balik Cebu ug mga adlaw alang sa unang hugna sa ilang global album tour. Speaking of Ben and Ben partner, una ta magpabuhagay sa itong pangutana. Nag-comment diri si Ma'am Lucille Joy Homero Bintuya partner. Ano siya, ninjo yun daw mga kanta ni nga banda kaning Ben and Ben. Unta po daw, makaabot po daw sa ilahang lugar. Din ha, of course, sa Cotabato. So, well, si Ma'am, basig makadalikyat eh sila din, ma-appeal din na sa ilahang listahan ang inyuhang lugar. So, abang-abang lang ta. So, ani-ana ang pangutana alang sa atong RN pakulong hatod kanato sa kanunay. Of course, sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Base sa atong local news, kaganiha, unsa ang karga sa usa ka wing van nga nadisgrasya sa Magpet, Cotabato. Ako sabon, unsa ang karga sa wing van nga nadisgrasya sa Magpet, Cotabato. Kung nakabalo mo sa answer, i-text na dayon sa atong text line 0908 427-9463. Again, 0908-427-9463. Pwede rin sa ninyo i-chat sa 1 second Facebook account. Gray Pusadas ang imot sa pagbutang sa inyong GCash account name and number. Stay tuned kay babalik kami ni partner Jimnil alang sa atong RN Diskusyon. Alas 5:49 sa hapon, balik na din sa itong programa ang RN Balita. O sa katapusang hugna ang RN Diskusyon, partner Mariz. May hapon.
Yes, partner Jimnil, maayong hapon o maayong hapon usab por sa ato mga pinalanggang tigpaminaw. Ingon man mga Facebook Live viewers. Unta okay na ang akong connection partner. Madungog na ko nimo partner. Loud and clear, partner Mariz. O pasensya lang mo usahay mga listeners o Facebook Live viewers sa kanay time maputol ko kay connect. Ang partner, ako doon istudyohan kapag naamag mo text diri, maputol kadali ang audio na ako sa Zoom nato. Pag nanay, kaya ka nag-text ganyan sa pakulo. O nang during commercial break, nagaputol-putol ang commercial sa ko ang headphone diri. So anyway, pasensya na lang dyan sa inyong tanan. So going back sa atong diskusyon, ang pangutana. Sa inyo panglantaw, posible ba kahang masolusyonan sa gobyerno kaning problema sa mga fixer? So elementary pa jud ko aning mga fixer nag-exist na gyud ni sila. Partikular na din ha kaning mga buhatan diri sa LTO Davao daghan jud kay fixer diha partner sa una pa. Amot lang kakaron kung naga-exist pa ba na sila diha ron. Rag nindot ni nga diskusyon partner Mariz no nga anong dili mawala-wala ning fixer. Wala bisan pa kung sa upgrade og sistema sa gobyerno apan makalusot man gyapon na. So wala Anong naagyapon? So, murag diha na po siguro ko padulong, partner. So anyway, partner, actually gitubag na siya no na nagipadlangat nga tubag si Sir Kirby Hirado ana ato pangutana sa atong diskusyon ana siya. Maulan na hapon sa tanan. Uy, nag-ulan na day karon sa Nabunturan siguro kay taga Nabunturan man ni si Sir Kirby. Diri murag dag kung padulungan na po diri sa Davao City, especially particularly diri sa Matina, Davao City. Ana siya para sa lisod na kaayo makasalig dili lang sa gobyerno apan sa atoang isig katao. Ang tanan manggod magsalig na lang sa kwarta. Pipila na lang ang nanginabuhi og patas og nanerbisyo nga dili lang kwarta ang ginaapas. In relation aning mga fixer, if I'm not mistaken, mao ba ning mga usa ka problema o kaso kay madala o ma-fix na lang ba sa kwarta, ma'am sir? At pangutana to niya partner. Kay kung ana lang man, kay pamilya naman ang mga ana, ang luoy lang ana kung ugaling ang mga uyamot o kabos sa kinabuhi kay murag natildi lang permis sa kwarta nga pamaagi. Kanang imbis hatagan og natarong o legal nga hustisya ang matag problema, managot dapat ang managot pero dili lang kay tungod sa kwarta. Kumbaga masettle na lang mahitungod sa kwarta masinun sa pa ang ipahinungod aron lang mawalaan og kaso o problema. Familiar ni sa kwa actually ma'am sir, dili kay nalibog ko, dili kay ko sure pero daghan ko na familiar na scenario ani mga picture kuno kay murag ginapalit ang mga dignidad ug konsensya sa matag usa aron lang malinlang ang panghunahuna. Maulang og daghang salamat. So murag ihang pagsabot pud sa picture partner ka ng kumbaga under the table nimo para i-settle nimo ang usa ka case. Pero kaning the usual fixer nga atong ma-experience kani bitawng moadto ka sa certain government office unya let's say kulang kag requirement, example lang nya moduol ka ning fixer nya kani si fixer nanay sila kontak sa sulod nya kumbaga hiluton ba kanang usaman ma'am mohatag lang kag kuan ma'am nya sila na bahala ani inana ang isa sa example sa mga fixer. Pero baga tagain na lang kog dako ma'am para kuan dayon ni matag specific aning example kani mga driver's license. Isa na gyud na partner marag mao na siya ang duol-duol nga example. Murag atong amigo na to partner Mariz nga hantod number 8 ang iyang license. Kuya, murag gahi siguro kay to siya nga fixer partner. Oo, pwede. Murag kung tanan na lang drive ban pati helicopter pwede drive ban. Drive siya og 10-wheelers, drive na siya og backhoe. Pero bisa unsa na lang jud private o public vehicle. So daghan po ang mga nagpadangat og mensahe partner Mariz no kay bisan sila sila lahi-lahi pod nga panlantaw ani partner Mariz no? Kay sama pa ni Ma'am Crazy Lude mas siguro
Anak pa siya nga dako pog tabang ning picture sir oy kay may na lang nagka-lisensya mi bisan pa man og mahalon na. Anak lang kay dili lang jud siya maayo nga pamagi pero nakapasa bang pud mi. Bitaw no kay bisod pud ba ani kani kung atong ginamin ani nga picture kaning sa license mas maayo jud nga dili ka moagi og picture kay wala ka na orient sa mga rules and regulations sa dalan lisod. Basi ka ng mga basic nga traffic rules wala ka kabalo kay ni bayad lang ka dito so lisod mahimo na nang mosampot simba ko lang sa disgrasya. So anyway partner, sunod na akong basahan kaning gi-comment ni Sir Ryan Elliot. Kani gyud si Sir Kirby ug si Sir Ryan Elliot mga cum laude jud nato ni pag-abot sa diskusyon pag timingan lang nga maka-online sila. So anyway ana si Sir Ryan partner. Kung problema lang sa picture murag ubay-ubay na jud na ma'am and sir. Number 1 diha ang masama sa ko na mention kaniya ang LTO. Dono kung sa ubang ahensya ha. Actually ma'am and sir walay picture og walay mo under the table. Dugay na kaayo na siya nga kalakalan ma'am and sir. High school pa lang ko. Ako gani elementary ako na mention so pahalata na jud ko ani. Naa na ang picture naa man good na ginatawag nga SOP. Para imuhang papel ang mauna sa pila. Example, ma'am and sir, mag-renew ka sa imuhang sakyanan or motor na tingala ka buntag nimo gisulod sa insurance, wa pay after lunch makuha na nimo. Kay aside sa bayad nimo sa renewal ug insurance naa na sila ginatawag nga SOP. As I've mentioned earlier, then ug na ay magkuha na ka og driver's license from SP to license, ay isang ana ma'am and sir, ilabi na ang booklet na anay nakatago nga answer sheets. Marag na naadyo ni siya idea ba? Ana daan. So ikaw bintot-bintot na lang ka ana during your exam. Then kung magpa-change color pud ka sa imong unit, pwede na dili ikaw ang muadto. Kay ang insurance na ang mulakaw ana tanan. Hulat na lang ka i-text or tawagan para i-pick up ang imuhang papel. Kay naagya po na SOP. Tapos basta naka-blue stencil carbon ka or direct stencil ka sa form, matik na siya. Katulang ma'am and sir. You're welcome daw kasi kitag thank you sa iya. So, murag nauliwanagan punta somehow kaning mga kalakaran no kay actually yes, agree ko ani kay naana pud ko yung mga kailangan na ka-experience ug inani na ka-encounter ug inani partner kanang mohatag jud ka para at least ikaw ang mauna suluoy to mga walay kaila or walay kontak sa sulod. Mga kanipong mga fixer partner kay gikan kadlawon hantod na dyan na maghabian partner maghulat na sila kung maikahantod kanus ang time ma-extend ang LTO ana jud. Mao day partner nga katong sa una pasayuhon ka alas 4 sa kadlawon palinyahon na kag sayo. Kay ang uban nga mulinya alas 5 nga magabian pa kay daghan mga singit partner Mariz. Mao na itubag sa ilang mga pangutana. Actually katulas na akong renew sa akong license. Abi pa jud nako proud pa ko sa akong sarili nga niabot kog alas 5 sa LTO sayo na gid ni sa dihang ang uban dito alas 3 so man di ay naa na. So 5 AM pa lang ha, daghan nagtao sa gym ato sa LTO partner. So na-surprise ko, oh my God, inani di ay ang uban, way tulganay. So dili day sa yung alas 5 partner. Late na. Late na dahito. So anyway, dili na punta sa atong Facebook Live, ana si Ma'am Lizelle Joy Homero Bentuya. Siya maon nang ginaingon nga tanan ipaagi na lang sa kwartahay. Dili patas nga pagpanirbisyo unta ang madakpan ana tang diretso sa trabaho niya kasuhan niya kay unsaon na lang ang walay ika-afford sa bayad luoy jud kaayo bitaw mo bitaw nang naajud ka nang kumbaga unfair pud jud siya somehow kana bitawng ni tuman jud sa proseso partner kung unsa ba ning mga pulisiya ni subay jud sila ba ang dipilahan dipulawan pero katuoban nga na ikagasto dali lang jud kaayo half day lang humana or less than half day pa lang gani. So anak pa si Ma'am si Sir Frederick Silaw siyang bahin nga may tabo jud na sir especially kung langan-langanon ang sistema kinahanglan i-develop pag maayo nga ang pagbuhat sa mga ingunanang butang maglisod na o ang pagbuhat sa maayong butang mas dali na lang.
So, murag parang pud kang Sir Frederick Casilaw, partner Maris yan. Kinahanglan palambuon pa og maayo ang sistema daw, partner Maris. Oh, mao gani yung tanong, madayon po na kay mao po na ang gisaad ni PBBM, partner, in line po atong nahitabo nga disgrasya kay kumbaga sa term nga total nga i-overhaul jud ang sistema, transport system sa nasod kay makaingon ta pandayunon na gyud siya, partner, kumbaga tabangunon na gyud siya. So anyway, 5:59 na din, nalingaw ta sa atong diskusyon. Daghan kayong salamat sa nag-participate kabahin ani atong topic karon, partner. Daghang salamat sa itong mga partner radio stations nga atong kauban kanunay sa paghatod sa mga balita o impormasyon gikan Lunes hangtod Biyernes. Ato na ning paspasan na atong greetings. Thank you kayo ila Ma'am Lisel Joy, Homero Bentuya, kay Sir Rolly Martinez, Ma'am Regina Rapista, Ma'am Cha Salili Aransado, Ma'am Genevieve Cañales, Ma'am Queen Claire, kay Sir Nilo Pulod, kay Sir Ariel Marata, Ma'am Raymond Salazar, Sir Raymond Salazar, I'm sorry, kay Ma'am Princess Oplek, kay Sir Roy, Ma'am Grace Foro, Ma'am Corazon Serenado. Thank you po, Sir Stephen Entroso, Sir Kirby Hirado, Sir Ryan Elliot, kay Sir Jeffrey Anita Ingonman, kay Ma'am Prichile Ople, og sa inyong tanan. Kay Ma'am Charlene Pruin, kay Ma'am Jero Salipudet, thank you. Thank you. Og ato na i-congratulate atong mga winners bago pa ta maputol, partner. Ang una nato napili ang gikan sa Naghanga ko ang kuan. Oh, sige. Ato na ni paspas ang kibis maputol na gyud ta. From Moncayo, Davao de Oro, congratulations Sir Raymond Salazar. Ug ato ikaduhang winner, congratulations. First time winner yata ni partner Sir Nilo Pulod of Tagbina, Surigao del Sur. Saging ang tubag ug sakto pod ang ilang answer. Congrats sa atong mga winners. Ug again, daghan kay salamat sa inyong tanan. Happy weekend, amping mo kanunay, and God bless you all. Alang sa serbisyong tinud-anay, Og serbisyong kinasing-kasing. ako si Maris Posadas. Ako si Jimnel Pude. Daghang salamat sa iyong pagtutok o pagpaminaw. Mayong gabi sa atong tanan ug dalaygon ang Dios.